Maraming salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming isipan upang kami matutunan sa aming aralin ngayong araw. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Naway gabayan niyo po kami sa paggawa ng mga kabutihan sa aming kapwa upang maging mas karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. Our memory verse for this week is taken from the book of Psalms chapter 32 verse 8. It says that, "I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will counsel you and watch over you." This verse is a promise of God that reminds us that He will never leave us nor forsake us. And it is the Lord's desire to teach us as His children in the way in which we should go. The word of the Lord will guide us. This verse reminds us that direction is very important in our lives. Without direction, we will be lost. But because of the word of the Lord that keep guiding us to follow God's instruction in our lives. Ang kahulugan ng supply. Ano nga ba ang batas ng supply at konsepto ng supply? So, ang konsepto ng supply bilang tugon sa maraming pangangailangan ng tao, nabibigyan ng pagkakataon ang mga producer na lumikha ng produkto at magkaloob ng serbisyo upang kumita. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. So, batayan ng presyo ay isang produkto kung kailan nais mag-supply ng isang producer sa pamilihan. Ibig sabihin, ang pagtaas ng presyo ay humihikayat sa kanilang mag-supply ng marami at kapag bumaba naman ang presyo, babawasan nila ang kanilang produksyon. So, ibig sabihin, ang mga supplier natin ng bawat produkto ay nakadepende sa presyo ng isang produkto. So, halimbawa, kapag tumaas yung produkto ng naturang bagay, ay mas nahihikayat yung mga producer na lumikha pa ng mas maraming produkto. At kung bumaba naman yung presyo, babawasan din ng mga producer ang paglikha ng naturang produkto. Punta tayo sa batas ng supply. So, ang batas ng supply is sinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. So, mayroong direkta o positibong ugnayan. Halimbawa, kapag tumaas yung presyo, tataas din yung supply. Kapag bumaba yung presyo, syempre, bababa din yung supply. Kapag tumaas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumaba ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na kaya at handang ipagbili ng mamimili or stipules various. Punta tayo sa supply schedule. So, dito sa supply schedule, higit na mauunawaan ang konsepto ng supply sa pamamagitan ng supply schedule. So, ang supply schedule ay tumutukoy sa isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Makikita sa ibaba ang supply schedule ng candy. So, sa halimbawa, andito tayo sa supply schedule ng candy. Halimbawa, kapag piso ang presyo ng isang candy, ang gagawing supply ng ang gagawing produkto ng mga supplier ay nasa 10 candy. Kung 2 piso naman ang presyo ng candy, ang supplier natin ay gagawa ng 20 or 20 kadaming mga candy. Habang tumataas yung presyo, halimbawa, kapag 5 piso yung presyo ng candy, mas mahihikayat yung producer na gumawa ng mas marami pang supply ng candy. So,
Dito, ipinapakita sa supply schedule na kapag tumataas o mas lalong tumataas yung presyo, mas lalong dinadamihan ng mga producer ang paggawa ng naturang produkto. So next punta tayo sa paggalaw ng supply curve or movement along the supply curve. So makikita natin na merong upward movement ang ating supply curve dahil kapag lalong tumataas yung presyo, tumataas din yung quantity supplied. Kaya yung ating supply curve ay merong upward movement. So, yan ay isa din sa paraan kung paano natin mas mauunawaan ang konsepto ng supply. Next ay ang supply function. Ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamamagitan ng supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. So, maaari itong ipakita sa equation sa ibaba. So, quantity supply is equals to function at pressure. So, ang QS is ang ating quantity supplied, ang tumatayong dependent variable. At ang presyo naman or P naman ay ang independent variable. So, nakikita natin na ang quantity supplied or ang ating QS ay parating nakadepende lamang sa kung gaano kataas ang ating presyo. So, ibig sabihin, nakabatay ang QS sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ay nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang ipabili ng mga producer. Isa pang paraan ng pagpapakita ng supply function ay ang equation na QS is equals to C plus DP, kung saan ang QS ay ang dami ng supply or quantity supply, ang P ay ang presyo, ang C ay ang ating intercept or ang bilang ng quantity supply natin kung ang presyo ay 0. So, dito sa quantity supply, so since na meron tayong positibo o direktang ugnayan sa supply at quantity supply at ng presyo, so kapag 0 yung ating presyo, 0 din yung ating magiging quantity supply. So, ang 0 na ating intercept is already given. At ang B natin na ating slope is equals to change in quantity supply over change in price. So, nagsasaad kung ang relasyon ng presyo at quantity supply ay positibo o negatibo. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago ng presyo. So, andito tayo sa supply function mula sa supply schedule para sa papel. Halimbawa, ang presyo ng papel is 10 piso. Ano ang ating quantity supply? So, gagamitin natin ang formulang ito. QS is equals to 0 since our C is our intercept and it is given na 0 ang ating intercept kapag 0 yung presyo. Plus 10P or price. So, yun yung gagamitin nating formula sa pagkuha ng ating supply quantity supply sa pamamagitan ng supply function. So, kapag ang presyo natin is equals to 1, ano ang ating quantity supply? So, ngayon, hahanapin natin ang quantity supply or kung ilan ang handa at kayang ipagbili ng isang producer kapag ang presyo ay piso. So, QS is equals to 0 plus 10P dahil ginamit natin ang formulang ito sa ibabaw. So, QS is equals to 0 plus 10P. So, gagawin natin, i-bring down lang natin, QS is equals to 0 plus 10. So, hahanapin natin yung value ni P. So, since the value of our price is 1, so ang value ni P natin is 1. So, ilalagay natin dito is 1. So, ipapaloob natin siya sa open and close parentheses. So, again, bring down QS is equals to 0 plus 10. So, bakit naging 10 ito? Dahil minultiply natin yung 10 sa
halaga ng ating presyo. So, 10 times 1 is equals to 10. Kaya naging 10 yung sagot dito. And next, again, bring down QS. Quantity supply is equals to 10 peraso. So, ibig sabihin, 0 plus 10 is equals to 10. So, ibig sabihin, sa halagang piso, ang quantity supply or ang kaya at handang ipagbili ng producer ay nasa 10 perasong papel. Andito tayo sa ikalawang halimbawa. Kapag ang presyo naman ay 5 piso, ilan naman kaya ang quantity supply? So, gawin lang natin yung ginawa natin kanina. Ginamit natin yung formulang ito. QS is equals to 0 plus 10P. So, bring down QS, 0 plus 10. Add, open and close parentheses. Ilagay natin yung value ni P, which is 5. So, our P is equals to 5. So, 10 times 5. How much? So, meron tayong 50. So, 10 times 5, 50. So, QS is equals to 0 plus 50. Ngayon naman, 0 plus 50 is equals to 50. So, ibig sabihin, sa halagang 5 piso, ang quantity supply natin ay nasa 50 or 50 pieces ang kaya at handang ipagbili ng isang producer kapag ang presyo ay 5 piso. So, next na tayo sa konsepto ng gastos bilang batayan ng supply. So, andito tayo sa variable cost. First is the variable cost or BC. Kumakatawan ito sa gastos ng nagbabagong kasabay ng pagbabago ng dami ng produkto at paggastos. So, halimbawa nito ay ang materyales, mga hilaw na materyales katulad ng tubig, kuryente. So, yan ay ilan lamang sa mga halimbawa na tinutukoy ng variable cost. So, sa total cost naman, or TC, ito ay ang kumakatawan sa pinagsamang fixed cost at variable cost. Ang quantity o dami ng produkto naman, ito ay tumutukoy sa bilang ng produkto na handa at kayang ipagbili ng ating mga producer na nakabatay syempre sa pagtaas o pagbaba ng presyo. And our fixed cost is kumakatawan sa gastos na hindi nagbabago kahit may pagbabago sa isang salik. So, katulad na lamang ng pag-upa sa mga gusali, sahod, manggagawa, interes, at ibinabayad sa bangko. So, yan ang mga halimbawa ng fixed cost. So, ngayon punta tayo sa marginal cost. Ang marginal cost ay tumutukoy sa karagdagang gastos sa bawat karagdagang unit ng produkto. So, syempre, kapag ikaw ay isang producer, mas iniisip mo kung ilan yung perang kakailanganin mo upang mas madagdagan pa ang produkto na iyong gagawin. So, kapag ikaw, mostly sa mga producer, hindi nila medyo iniisip kung ilan yung nabenta nila, kung ilan yung profit nila. Mas iniisip pa nila kung paano nila matutugunan yung pera nila or paano sila magkakaroon ng mas malaking halaga upang idagdag doon sa produktong gagawin nila. Kung paano nila mas padamihin pa yung produkto na handa at kaya nilang ibenta. So, ang marginal cost ay tumutukoy sa karagdagang presyo ng sa bawat karagdagang unit na produkto na handa at kayang ipagbili ng isang producer. So, average cost. So, mahalaga itong konsepto na to para sa mga producer sapagkat ang average cost ay siyang gagamitin ng producer para malaman kung siya ay tumutubo o pagkatapos niyang kwentahin ang tinanggap niyang pera mula sa kanyang pinagbilhan.
Upang makuha ang average cost, hahatiin ang total cost sa bilang ng produktong ginawa ng isang producer. So, paano natin makukuha yung average cost natin? So, ito yung formula gagamitin natin. Average cost is equals to total cost divide quantity or kung gaano kadami ang produktong ginawa niya. So, yan yung gagamitin na formula para makuha natin yung average cost. So, next ay ang average fixed cost. So, ang AFC or average fixed cost ay tumutukoy sa pinagsamang fixed cost na hinati sa dami ng produkto. Palibhasa, walang pagbabago ang gasto na ito. Lumiliit ang average fixed cost habang dinadagdagan ang produkto. So, para makuha natin ang average fixed cost, gagamitin natin ang formula. Average fixed cost is equals to fixed cost divide quantity or kung gaano kadami yung ginawang produkto. Next ay ang average variable cost. So, ang average variable cost, ito ay makukuha natin sa pamamagitan ng paghati ng dami ng nagawang produkto. So, average variable cost is equals to average variable cost at i-divide natin siya sa quantity ng supply or quantity ng produkto na ginawa ng isang producer. So, elasticidad ng supply. So, syempre, kagaya ng demand, meron ding elasticidad ang ating supply. So, pag sinabing elasticidad ng supply, ito ay ang pagbabago sa bahagdan ng dami ng supply ayon sa bahagdang pagbabago ng presyo. Ibig sabihin, kapag nagbabago yung presyo, kapag tumataas yung presyo, tumataas din yung quantity supply or ang elasticity ng supply. So, may dalawang nakaka-apekto sa elasticidad ng supply. Ito ay ang pag-iimbak at panahon. Paano natin makukuha yung elasticidad ng ating supply? So, kagaya ng ginawa natin sa elasticidad ng demand, elasticity ng demand, yun din yung gagawin natin sa elasticity ng supply. So, elasticity ng supply is equals to pagbabago sa quantity supply divide porsyento ng pagbabago sa presyo or average price. So, yung gagamitin natin ulit para makuha natin yung quantity supply at ang pagbabago sa presyo, para makuha natin yung porsyento sa pagbabago ng quantity supply, yung gagamitin nating formula is Q2 minus Q1 over Q1 plus Q2 over 2 times 100. Para naman makuha natin yung pagbabago sa presyo, gagamitin natin ulit yung formula na P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. So, ganito lang yung proseso dyan. So, ipapalagay natin na ang ating Q1 is equals to 100 at ang ating Q2 is equals to 200. Ang ating P1 naman is equals to 40 at ang ating P2 naman is equals to 50. So, yung gagamitin nating formula is yung formula natin kanina, kagaya ng sa elasticity ng demand. So, una nating kukunin ay ang ating pagbabago sa quantity supply or ang porsyento na pagbabago sa ating quantity supply. So, our formula sa ating quantity supply is Q2 minus Q1. So, ano yung value ng ating Q2? The value of our Q2 is 200. So, 200, since our Q2 is 200, ilalagay natin dito is 200. So, minus Q1, our Q1 is 100. So, 200 minus 100 over Q1 plus Q2. We have 100 minus, so minus yung dito ha, hindi yan equals. So, 100 minus 200 over 2 times 100. So, next natin gagawin is isa-subtract natin yung
200 minus 100. Subtract the 200 minus 100, we have 100. And also, 100 plus 200. So, plus yung sign dito, class ha. Na mali na nung type. So, 100 plus 200, we have 300. So, 100 over 300 over 2 times 100. So, ang gagawin natin next, i-bring down lang natin yung 100 at yung 300, i-divide natin sa 2. So, 300 divide 2, we have 150. So, meron na tayong 100 over 150. Ano yung gagawin natin? So, dito na tayo magta-times sa 100. So, 100 divide 150, yung sagot niyan, ita-times mo siya sa 100. So, ang sagot niya ay magiging 66.67%. So, our quantity or ang pagbabago sa ating quantity supply ay 66.67%. So, ngayon naman, natapos na natin kunin yung ating quantity supply, kunin naman natin yung ating pagbabago sa bahagdan ng presyo. So, yung formula na gagamitin natin is P2 minus P1, P1 plus P2 over 2 times 100. So, hahanapin natin ngayon yung value ni P2. So, yan yung value ni P2 natin. So, our P2 is 50 and our P1 is 40. So, substitute natin siya. So, lalagay natin dito since our P2 is 50, lalagay natin dito 50. Ika-copy lang natin again yung sign minus P1. So, our P1 is 40 over P1 plus P2, we have 40 plus 50 over 2 times 100. So, next na gagawin natin is isa-subtract natin yung 50 minus 40. So, ilan yung sagot? We have 10. So, 50 minus 40 is equals to 10. Ngayon naman, 40 plus 50. We have 90 over 2 times 100. Next na gagawin natin ay i-bring down lang natin again yung 10 at yung 90 i-divide natin sa 2. So, 90 divide 2, we have 45. So, yun yung dahilan kung bakit naging 10 over 45 yung sagot natin dito. So, dito na tayo magta-times sa 100. So, 10 divide 45, yung sagot natin, ita-times natin sa 100 at magkakaroon tayo ng sagot na 22.22%. So, next na gagawin natin para makuha natin yung quantity supply is i-divide natin yung halaga ng quantity supply sa sagot natin sa presyo. So, sa ating QS, meron tayong 66.67% at sa ating P, meron tayong 22.22%. So, i-divide natin siya at magkakaroon tayo ng sagot na 3.00045. So, mamaya sasabihin natin kung ito ay di-elastic, unitary, or elastic. So, kagaya din ng sa supply elasticity ng demand, syempre kapag more than 1, ito ay elastic. So, dahil ang sagot natin dito ay more than 1, dahil 3 point something siya, magiging elastic siya. So, yan ay elastic. So, pag-aaral natin kung paano natin matutukoy kung elastic, di-elastic, at unitary ang isang supply. Inelastic ang supply kapag inilalarawan ng inelastic supply ang pagbabago sa dami ng supply na pagbabago sa dami ng supply ay mas maliit kaysa sa pagbabago ng presyo. So, inelastic siya kapag less than 1. Kapag ang elasticity ng supply natin is less than 1, magiging inelastic supply siya. Next naman, magiging unitary siya kapag ang unitary supply tumutukoy sa mga produktong
pangkaraniwang kinukonsumo ng isang produkto ng isang tao o pamilya na ang pagbabago sa dami ng supply at presyo ay magkatumbas. So, ibig sabihin equal to 1. So, kapag ang ating elasticity ng supply is equal to 1, siya ay napapabilang sa unitary elastic supply. Next naman ay ang ating elastic. Kanina yung sagot natin is elastic kasi 3 point something yung sagot natin. Magiging elastic siya kapag ang dami ng quantity supplied ay nagbabago ng higit na mas mataas, mas malaki kaysa sa pagbabago ng presyo. So kapag more than 1 ang ating elasticity ng supply, magiging elastic siya. So, I hope meron kayong natutunan tungkol sa kung paano matukoy natin yung katawagan sa elasticity ng supply, kung ito ba ay di-elastic, unitary, or elastic. Dito naman sa equilibrium presyo, so kapag pinagsama ang kurba ng supply at demand, dumilitaw ang konsepto ng equilibrio. So pag sinabi natin equilibrio, from the root word equal, ito ay ang kalagayan ng pamilihan na magkatugma ang pwersa ng demand at supply. Ibig sabihin magkatugma as sakto. Sa gayon, wala nang tawaran na magaganap at wala nang mamimili at negosyante ang mabibigong bumili o magbili sa umiiral na presyo. So dahil nga yung presyo na yan is sakto lang para sa naturang produkto. So syempre, kung ikaw yung mamimili, hindi ka natatawad, hindi ka na bala mag-ayo pa kay do para sa imo ay katsaktuhan lang man sang presyo nga maayo pa ko. 'Di ba? So amo na siya ang gina point out sa equilibrium presyo. Ito ay tumutukoy sa saktong ugnayan ng presyo at ng demand at supply. At sa inyong pakikinig at partisipasyon. Naway nadagdagan ang inyong kaalaman. Thank you everyone and God bless.